For today's video ay day off na naman ang tindera. Kaya sabi ng aking asawa, pupunta kami ng bangkag para pitasin na yung mga natitirang sitaw namin. So ayan, nandito na kami at ito ang sitaw na taba. So sabi ng asawa ko, kailangan na namin harvestin lahat at bubunutin na niya para malinisan na yung mga puno ng tuge. So, ayan. Kailangan na namin pitasin lahat ng bunga nito dahil bubunutin na rin naman niya para mapagtamnan ulit ng sitaw na taba. So, ito ay taba. Marami siyang yung pangbinhi na. Kaya kailangan na namin kunin lahat at bubunutin na niya. So, ayan. Tapos na kami mag-harvest. Umuwi na kami. Maraming ibang klaseng gulay ang aming nakuha doon sa bangkag. So, ayan. Meron kaming talong, sitaw at alugbati. Saka kumuha na rin kami ng mais para may mailaga kami at maulam. So ayan, pinaghiwa-hiwalay ko lang siya. So ganito pag day off ang tindera. Dito tayo sa bangkag. So sa araw na yan, maggagamas sana ako, pero hindi na kinaya ng aking powers dahil after kong mag-intindi dito ay naglinis naman ako ng bahay. So ayan ang ampalaya, panghalo namin sa gugulayin naming mais, at yung alugbati naman ay ibebenta ko, sayang din naman, pera din yan kahit makailang tali man lang, di ba? O ayan, pinaghiwa-hiwalay ko lang sila. At yung sitaw, pinabayaan ko lang dyan sa batya. Kumuha na rin ako ng planggana para maintindi ko na ang aming pagkain. Dahil hindi pa kami kumakain ng almusal sa mga oras na yan. Mga alas 9 na, 9:30 na. So, pagkagaling namin hinatid ang aming bunso sa school, dumiretso na kami dito sa bangkag. Tapos, yan. Ang iba, ilalaga ko. Tapos, yung iba ay gugulayin namin. Tinatanggalan ko na siya ng buhok para madali na. At para pagpasok ko na ay maggagayat na lang ako. At paghihiwalayin ko na lang kung anong pwedeng ilaga at yung pwedeng gulayin. So, ayan guys. Ang palaya ang halo namin. At yung matigas na dahon yung tatanggalin ng asawa ko na dahon ng alugbati, yun ay ihahalo din namin at hintalan ang aking mister. Nag-iintindi naman siya ng kanyang gamit para sa kanyang hanap buhay mamayang gabi. So ayan guys, sinugasan ko lang yung mais at yung talong para makapagluto na rin ako. Dahil nagrereklamo na yung asawa ko dahil anong oras na, gutom na raw siya. Tamang hugas lang. Ang ganda talaga pag may tubig. Maraming tubig. Only tubig. So ayan. Kailan lang to ginawa ng asawa ko. Yung aming gripo dito sa lababo. So, ayan guys. Tapos na akong maggayat at maggayat na rin ng sibuyas. So, ayan, maggigisa na tayo para mabilisan na. Fast forward na guys. At kami ay gutom na. So, ayan. Sinaksak ko yung gas range para hindi ko na sana kailangan ng posporo sa pagsindi. Pero, nahanapan ko rin yung posporo, kaya yun rin ang ginamit ko. Ayan, ganyan din ba yung lutuan nyo? Kailangan ng pampaapoy. So, pwede naman siya dyan sa saksakan, pero wala lang. Mas trip kong gamitan ng posporo. So, ayan, tamang gisa lang tayo, guys. Sibuyas, bawang, at habang hindi pa pala mainit yung kawali, kaya hindi pa naluluto yung bawang. Kaya nakita ko yung talong na kalimutan kong gayatin. Kaya ayan, ginagayat ko na. Pa-cubes lang para madaling maluto. More gulay, more nutrients, diba? So, ayan. Agahan tanghalian na namin yan, guys. Nilagay ko na yung talong para maprito-prito na rin. Then, sinunod ko na rin yung mais. Ay, nagtinanggal ko muna yung mga kalat ko dyan. So, ayan guys, ilagay na natin ang mais. Tamang punas muna habang inaantay nating maluto ang sibuyas, bawang at yung talong. Tiningnan ko rin kung may laman yung rice cooker. Baka mamaya ay ubos ng mga anak namin wala kaming makain. So, ayan guys. Nilagay ko na yung mais. Saka tubig from gripo.
Yan. So, nag-aalangan pa dyan ako. Maliit na yung takip na ko nakuha ko. At, ayan, dapat. Malaki kasi yung kawali. So, pagkatapos ko magluto, inaano ko tong tripod na nabili ko. Kasi nga, hindi ko ma-rotate masyadong matigas. At yung adjustable niya, ang hirap hilain. Sorry guys, inuubo ako. So, ayan guys. So, inaano ko siya. Mahirap siya i-rotate, pero okay na yan. Salamat Shopee. Kahit papaano makakatulong na rin. Ayan. So, paglabas ko guys, isang tali na yung asawa ko. Ayan. So, sabi ko, ibebenta ko siya ng 10 pesos. Isang tali. At eto yung mga reject na sitaw ay adobo na lang namin. So, ayan guys, pagpasok ko, medyo kumukulo na. Naglagay lang ako ng asin betchin. Tapos, at ayan, paglabas ko ulit ay pinaghihiwalay na ng asawa ko yung pwedeng ibenta at yung pangbinhi sa kayong reject. So, ayan, bumalik ulit ako sa aking niluluto. Kumukulo na siya, tinikman ko lang at ilalagay ko na yung mga gulay, dahon ng alugbati at ampalaya. So, ayan, kailangan nating magmadali dahil anong oras na. So, yung asawa ko wala pa siyang tulog kasi gabi siya naghahanap buhay. So, ayan, ilagay na natin ang palaya. More veggie. Para healthy, diba? So, ayan guys, ginisang mais na may dahon ng alugbati at ampalaya. At, ayan na. Antayin lang natin kumulo para hindi lata yung ating gulay. So, ayan, tapos na ako magluto. Nasikasi ko na rin yung mais dahil pag hahanguin ko na yung gulay at ilalaga ko na rin yung mais pang merienda namin mamayang tanghali pag nagkape kami ulit. May mamerienda kami. Ayan. Ganyan talaga pag maraming tanim. Diba? Pag marami kang tanim, maraming libreng pagkain. So, ayan. Pero yung mais, hindi ko po yung tanim yan ni Bianan. So, kumuha lang kami kanina para may magulay at malaga. So, ayan guys. Lalabas ulit ako para tingnan. So, tapos nang magpaghiwalay ng asawa ko yung pwedeng ibenta at yung binhi saka yung reject. Kaya, nagtali. Naka-anim na tali kami dyan for 20 pesos. So, ilan yun? 120 din yun. So, may pang kape asukal na. So, ang isang tali ay 50 pieces. Tapos, binenta ko naman ng 20 pesos. Yan na ang last na bunga ng aming sitaw. Oh, ayan. Pero mayroon naman kaming tanim ulit. Yun ang aming gagamasan. So, pag luwag-luwag ulit sa trabaho. So, ayan guys, kakain na kami dahil anong tanghali na. Anong tanghali? Ano ba yan? Anong oras na? So, yung asawa ko hindi talaga yun. Kahit anong oras. Kape talaga siya ng kape. Kaya magastos kami sa kape. So, yan lang guys, kakain ng person. Yan lang tayo for today's video. Salamat po sa panonood. Please like and share.